Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain sa hapon ito. Welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan ngayong hapon. Tunay na hindi naging hadlang ang bagyo, ang baha, para tayo ay sama-sama magpuri sa Panginoon sa hapon ito. Para po sa ating verse, dito po sa Psalms 139, verse 13, ganito po ang sinasabi. For you created my inmost being, you knit me together in the mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depth of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book because before one of them came to be. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa mga anak mo na tinipon mo sa lugar na ito upang sama-sama kami magpuri at magluwalhati sa iyo. Sa hapon ito, o Diyos, samahan mo nga po kami sa aming pagsamba sa iyo. O Panginoon, ang aming pagdulog sa iyo ay maging katagap-tanggap at malugod ka, Panginoon. At sa bawat isa na nandito, O Diyos, punuin mo po ang kanilang puso, Panginoon, ng kagalakan na sama-sama kami sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At sa hapon ito, Panginoon, salamat po na patuloy ka nangunguna sa aming buhay. Ikaw patuloy na nagpapadaloy ng iyong biyaya, ng iyong pag-iingat at ng iyong pangunguna. Ito po ang aming sama-samang pananalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong hapon ay meron tayong visitor. Hello. Yung nasa may likuran. Si Missy. Hernandez. Mga Missy, imported dyan galing sa Batangas. Welcome, Missy. At awitan natin siya ng I love you. Oh, I love you with the love. Awitan natin tayo ka, Missy. Awitan natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can sing you The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Salamat na nakarating ka dito. Pwede ka naman po. At nandito rin si Ayen at saka si Ashley. Salamat at nakadalo kayo dalawa. At saka balibayan din. Fresh from Batangas. Si Jimuel. Ang nagbabalik. Nagbabalik kawit. Salamat sa inyong pagdalo sa ating gawain. Ngayon naman po, ianda natin ang ating mga puso. Pakinggan natin ang pangunguna ng worship team ng panghapong edisyon. Okay, tinatawagan si Ana and Jeffrey, Malo, Ate Alili. O, sino pa? Si Daniela. Rose Samon. Malo. Inaanyaya po tumayo ang kapulungan. I
worship team sa kanilang pangunguna sa pag-aawitan. No? Kapag tayo ay umaawit sa sama-samang pag-aawitan, binubuksan natin ang gates of heaven para makarating ang ating mga pagpupuri para sa Panginoon. At sa hapong ito, ang lahat ay magtanda na ng kanilang puso, ng kanilang isipan, sa pakikinig ng salita ng Diyos na sa pangunguna ni Pastor San Miguel, siya po ay magpapatuloy na. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, ako talaga yung natutuwang buhay na buhay. Nagagalak po ang inyong pastor. Buhay na buhay ang gawain sa hapon. Tingnan nyo nga naman, no? Bahang-baha dyan. Gusto ko na kayong tawagan, huwag na kayong pumunta. Kaya lang, hindi ko makikilala ang totoong mananampalataya. No? Kahit may baha, parang ilog na yan eh. Susuungin nyo. Susuungin nyo. Wala. Hello. Hello, Mike. Test. Okay? So, dito masusubukan sa hapong ito na walang makakahadlang sa inyo. Hindi kayo naririto dahil sa aming mag-asawa. Kaya kayo naririto dahil kay Jesus. Kaya, thank God. Di ba? Thank God. Dahil kay Jesus. At ang totoong mananampalataya, walang makakahadlang. Tuloy pa rin. No? Imagine naman, sa 7 araw, 1 oras lang tayo rito, ipagkakait pa ba natin sa Panginoon? Di ba? Mabutit maaga kayo ngayon. Kaya magtatapos pa rin tayo ng alas 6, alas 5 na po ang oras sa kasalukuyan. No? Kaya, thank God na kayo ay naririto. Okay, ang ating pong topic o paksa ay unbelievers. Ibig sabihin, hindi mananampalataya. Yun po ang ating pag-aaralan. At ang karakter po sa Bible, si Saulo. Si Saulo po, ngayon ay tinatawag siya Apostol Pablo. Si Saulo. Nung siya ay inuusig niya ang mga Kristiyano, inuusig niya po, ipinahuhuli, pinakukulong. Isa nga si Esteban ang pinapatay. Inato si Esteban hanggang mamatay. So, ito po ang ating pag-aaralan. So, dati si Apostol Paul, nung pangalan niya Saulo, ay hindi siya mananampalataya ni Kristo. Sa madaling salita, itong topic natin, unbelievers si Saulo. Unbelievers. No? Kaya nga, inuusig niya ang mga Kristiyano at kapag nahuli niya, pinakukulong. Mayroon pang pinapapatay. Depende sa kasalanan. O kaya nga, humingi si Saulo sa mga high priest, mga saserdote. Sa Tagalog, pare. Saserdote,
Hindi ko alam kung anong salita yan, kasi Espanyol ba? Sacerdote, ibig sabihin, high priest. No? So, humingi siya ng sulat sa mga high priest at sa gobernor ng bansa nila na pupunta siya ng Damasco para hulihin ang mga Kristiyano. Saan ba nagpasimula ang Kristiyano? Kanino ba nagpasimula? Nagpasimula po ang Kristiyano sa panahon ni Pablo na siya na ay Kristiyano. Mababasa po natin si Apostol Pablo at Bernabe nangaral sa Antioquia. Mababasa po yan sa Acts chapter 11 verse 26. Sa Antioquia, nangaral sila ni Pablo at ni Bernabe sa loob ng 1 taon. At sa loob ng 1 taon, doon nagpasimula ang Christianity sa pangunguna ni Pablo. Okay, so dati si Pablo ay unbelievers. At binigyan siya ng sulat nitong mga high priest para pumunta ng Damasco. Nung nasa kalagitnaan na si Pablo, si Saulo pa noon, may lumabas na ilaw na bukod tanging siya lang ang nakakakita. Napakaliwanag na ilaw. No? At siya ay nabulag. At mayroong nagsalita. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nagtanong si Saulo, Panginoon, sino po kayo? No? Sino po kayo? Si Jesucristo. Mababasa po ninyo yan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 27 hanggang 28. No? Mababasa po. Sabi doon, si Jesucristo, bakit mo ako inuusig? Kaya, nung siya lang ang nakakarinig, samantalang marami siyang kawal. Kasi huhulihin nga nila yung mga Kristiyano. Hindi siya nakarating ng Damasco. Damasco ba yun nabasa banggit ko? Nabulag na po siya. Dahil doon sa sinabi ni Kristo, bakit mo ako inuusig? Ano? Hindi naman si Jesus ang inuusig niya, di ba? Ang inuusig ni Pablo, yung Kristiyano, yung naniniwala kay Kristo. Kaya tayong mga Kristiyano, pag may umusig sa atin, si Kristo ang inuusig. So, ganun nga ang nangyari. Nabulag siya 3 araw, hindi po siya kumain at hindi rin siya uminom ng tubig. So, ang sabi ni Jesus, pumunta ka kay Ananias sa bayan ng Damasco. Hanapin mo si Simon na nagluluto ng chicharon. No? Yung kasi mga balat, kung babasahin nyo sa Bible, pinatutuyo niyang balat, i-chicharon yun pag prinito. Di ba mga balat ng baboy, balat ng baka, pwedeng gawin chicharon. Okay, so, bago nakarating si Pablo kay Ananias, si Jesucristo kinausap si Ananias. Sabi niya, Ananias, darating si Saulo. At i-entertain mo. Nang marinig ni Ananias, natakot siya. Ano pa ba naman doon? Mamamatay tao yun. Huhulihin kami rito. Yun ang sadya. And sabi ng Diyos, si Jesus, hindi na. Manggagawa ko na siya. At patungan mo, pagdating sa'yo, patungan mo sa ulo, basbasan mo. At nangyari, nang dumating si Pablo, binasbasan ni Ananias, nalaglag ang mga parang kaliskis sa kanyang mata. At nakadilat, nakakita na. So, hindi na siya bulag. No? So, nung makakita na si Pablo, kumain na siya. Kumain na siya at uminom na siya ng tubig at doon nagpasimula na si Pablo, dati unbelievers, na convert. No? Tawag niya, na-transform siya. Naging tagasunod siya ni Kristo. Naging Kristiyano siya. So, nangangaral na siya. Nangangaral na si Pablo. Ito ang nakakalungkot. Nung nangangaral na siya, marami pong naniniwala.
na mga Hudyo, mga Grego, mga Hintil, mga makasalanan. Marami pong naniniwala sa kanya. Kasi ang patutuo niya, ang testimony niya, na nagpakita, narinig niya ang Diyos na nagsasalita sa itaas at tinawag siya para maging mananampalataya. So, nang ikwinikwento niya yon, maraming naniniwala. Dito na lumalabas ang inggit. Ito pong mga high priest na dating nag-utos sa kanya na hulihin mo yan mga Kristiyano, na inggit kay Pablo. Kasi si Pablo may kapangyarihan na. Lahat ng lapitan niya ay tumatanggap sa Panginoon. So sikat na sikat si Pablo. So ito ang ginawa nitong mga high priest. Sabi, nagsuhol itong mga high priest na siraan si Pablo, na ang itinuturo ni Pablo hindi sundin ang kautusan ni Moses. So ganon ang ginawa nila. Kaya si Pablo po ay nakulong. Nakulong po siya. Okay, yung pagsira sa kanya, nangyari po rin yan kay Jesus. Diba? Basahin ninyo sa Matthew chapter 27, the whole chapter 27, ang sabi doon, dahil maraming himalang ginawa si Jesus. Pinakain ng 5,000 sa tinapay na 2 tinapay lang, 5 isda. Pero ang kumain 5,000 at yung bulag nakakita. So, lahat ng himala nagagawa ni Jesus kasi siya ay totoong Diyos. Kaya nagsilos din itong high priest, itong mga saserdote, no? Kaya nakakalungkot, nainggit, no? So, nag-utos ang mga high priest o pare na sabihin nyo ganito ang sinasabi ni Jesus. At pag nagtanong si Poncio Pilato, pag nagtanong na sino ba ang palalayain ko, kasi taon-taon nagpapalaya sila. Magandang hapon po. Kompleto na tayo. Jennifer. Okay. Si Jennifer, no? Good. Okay. Nalinaw pa nga ako. Okay. So, ganun. Nagsilos na naman na inggit itong mga pare dahil sa karunungan ni Jesus. Kaya ang sabi niya, dahil ipinakulong si Jesus, pinahagupit yan. No. Pag nagtanong si Poncio Pilato, sino ang dapat makalaya? Dalawa yun pagpipilian. Una, si Jesus Barabas, at pangalawa, si Jesucristo. So, nung magtanong na si Poncio Pilato, sabi ng tao ng mga sinuhulan, no? Uso na pala ang suhol kahit noong panahon. No? Parang ngayon, uso rin ang suhol hanggang ngayon. So, sinuhulan, ang sinigaw nila, palayain si Jesus na Barabas. Palayain daw si Barabas. Mababasa ninyo yan sa Matthew chapter 27. So, walang magawa si Poncio Pilato. Sabi niya nga, walang kasalanan niyang taong yan. Kaya ang sabi niya, nagpakuha siya ng tubig, nabugas siya ng kamay, at sabi niya, hindi ako ang may gawa niyan. Kayo, hindi ako mananagot. Hindi ko yan ipinapatay. Naghugas kamay siya. Okay, so, at maging ang asawa ni Poncio Pilato, sabi niya, wow, magmungangatulan ang kamatayan niya. Nanaginip ako, sabi ng asawa, pinahirapan ako. Walang kasalanan talaga si Jesucristo. Wala siyang magawa. Kasi ang sigaw ng taong bayan, ipako sa krus si Jesucristo. No? Dahil sa sulsul. Dahil sa sulsul. Kung ating lang titingnan sa kasalukuyan, no? Sa panahon ngayon, maraming fake news. Susurulan ka lang. O tulad ko, di ba broadcaster namin yung pastor sa Media House Express? No? Pag may nagsurul sa akin, yan, siraan mo tong politikong ito. Tatanggapin ko ba?
pag tinanggap ko, patay ka agad ako. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako masusuhulan. Nagbibiro nga si Mrs. Tanggapin mo na, pero din yan. Biro lang yun. Biro lang. So, di ba? Mga broadcaster, sisiraan ka. Marami. Marami po yan. So, sa panahon ngayon, gano'n. Kasi marami po unbelievers. Bibigyan ko kayo ng isang example. Nabanggit ko na to sa inyo. Sa panahon ni Noah, diba? Ang sabi ng Diyos, Noah, nagsisi ako, bakit ko paninalang tong mga taong ito? Nagsisi ang Diyos. Wala nang nananampalataya sa kanila. Maging yung mga babae, nagpaasawa sa mga angel, fallen angel. Kaya ang anak nila, mga higanto. So, nakita ng Diyos, wala na. Noah na lang, sinuwi na lang ang matuwid. Kaya sabi niya, gumawa ka ng daong, isama mong pamilya mo, magdala ka ng pair by pair na hayo, isakay. Okay, di ba nangyari? Pagkatapos, ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha. Patay lahat. 8 lang ang naligtas. Bakit? Lahat unbelievers na yun. Lahat unbelievers. Nagsisi nga ang Diyos, ba't ko pa ito nilalang? Hindi naniniwala sa Diyos, hindi nananampalataya sa Diyos pag unbelievers. Naulit, diba? Sa panahon ni Abraham. Sino yun? Si Lot. Ang pamilya niya. Kasi si Abraham sa bundok, si Lot sa patag, Sodom and Gomorrah, yung city. Diba? Wala na rin nananampalataya. Si Lot na lang. Kaya Lot, umalis ka na dahil gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Diba? Ginunaw ang Sodom and Gomorrah. Patay lahat sila. Sasabihin nyo, Pastor, matagal na yan. Noon pa yan. O, bibigyan ko kayo ng bago. Nangyari 4 months ago or 5 months ago. Alam nyo yan? Sa Los Angeles, ano ang sinabi nila? Hindi namin kailangan ng Diyos. Hindi namin kailangan ng Diyos. Bakit sinabi nila na hindi nila kailangan ng Diyos? Diba? Wala na silang hihingiin sa Diyos. Napakayaman nila. Napakayaman nila. Maraming sasakyan ang nagagara ng bahay, magaganda, maraming bahay. So, hindi na nga kailangan ng Diyos. Hindi lang sa Los Angeles. Pati dito, maraming ganyan. Nakapagmayaman na, hindi na rin kailangan ng Diyos. So, ano ang nangyari? Alam nyo yan. Nag-umpisa ang sunog sa wildfire. No? Doon nagsimula ang sunog hanggang nasunog halos lahat ng kabahayan nila. Dahil ano ang sabi nila? Hindi namin kailangan ang Diyos sa lugar nila. Nalain nyo? Insulto sa Diyos yan. Hindi rin nila kailangan ang Diyos. So, nakakapagtaka. Nasunog. No? Marami namang bumbero. Pero hindi kaya. May eroplano na nagpapaulan ng tubig. Hindi rin kinaya. Kasi sa Diyos, pag nagparusa, wala tayong magagawa. Mga unbelievers sila eh. Pero mayayaman. No? Alam po ba ninyo, nabanggit ko na to sa inyo, kahit wala kang Diyos na yumaman ka, pinatatabak ka lang. Sabi sa Santiago, chapter 5, verse 5. James, chapter 5, verse 5. Kasi pagdating ng takdang araw, ikaw ay kakatayin. No? Kakatayin. Pinatatabak ka lang. Kung yung mga unbelievers, kasi maraming unbelievers na mayaman. Totoo yan. Maraming unbelievers na mayaman. Okay. So, mayroon pang isa. Sino sa inyong nakakaalam? Mga June yata, saka mayroong July 4, July 5. Saan lugar yun? Yung binaha. Sinong nakakakita sa inyo sa Facebook? Wala? Okay. Nasa Facebook po yan, tingnan nyo. Yung Texas na
binaha. Walang ulan. Ano ang sinabi ng mayor? Yung mayor lang ang nagsalita. Ang sabi ng mayor, pag si Jesus pumunta sa lugar namin, hahanapan ko siya ng dokumento na pwede siya rito. Pag wala siyang naibigay, si Jesus, ipadideport ko siya. Akalain mo, binastos mo ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos, siya ang nagmamayari. Ipadideport. Ano ang nangyari? Wala pang 24 hours. Walang ulan. Yung ilog, akala mo may alon. Baha. Devastated lahat sila. More than 100 ang namatay. More than 100 ang nawawala. Sabi nga ng asawa ko, nabasa niya raw, mayroon daw ng outing ba? Camping yung mga bata. Nandoon dahil sa ilog sila siyempre. Ang daming nawala. May namatay, may nawala. Bakit? Nilapastanan ang Diyos. Unbelievers, yung mayor. Ba't siya nagsalita? Na kapag dumating si Jesus sa lugar nila na walang kaukulang papeles, ipadideport niya. Di ba paglapastanan? Anong nangyari? Nakikita ko sa Facebook magagarang sasakyan. Inaano? Magagarang sasakyan. Maraming namatay na lumot. Dahil lang sa salitang yun. Kaya itong mga unbelievers, kahit noon pa, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Lot, sa panahon ng sa Los Angeles, 5 months ago yata yun. At ito ngayon, July, sa Texas. Kaya, itong mga unbelievers, dapat talaga tayong mga believers, tayo ay believers, magsipag talaga tayo. Anyway, nakikita ko yung kasipagan nyo dahil lumalago ang pang-second service. Lumalago po tayo. Kita nyo, ilan na lang ang bakante. Kaya sa susunod, dagdagan ko na itong upuan. No? So, ganun po dapat. Tayo ay maging believers. So, ang ating teksto, tama ba ang pronunciation ko? Kasi minsan teksto, number 2. Okay. So, ang ating pong text, mababasa po natin sa John chapter 3, verse 18. Ano po ang sinasabi sa John chapter 3, verse 18? Ang sabi po, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulan. Lahat naman tayo sumasampalataya, di ba? Kung darating ngayon si Jesus sa atin, hindi natin ipapadeport, no? Kasi siya ang nagmamayari nitong church. Kaya nga ang pangalan, si Jesus ang daan. Siya ang nagmamayari. Okay, ang sabi naman sa John 3:18, ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulan. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Jesucristo ay hinatulan na. Condemn na. Hinatulan na. Kaya napakahalaga po yung lagi kong binabanggit sa inyo, yung Great Commission. Diba? Ano ba yung Great Commission? Matthew 28:9-10. Kaya't humayo tayo, gawin daw nating alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ganun po ang mangyayari. Kaya sipag lamang po tayo. No? Kaya si Daniela, huwag mong tigilan yung classmate mo. Pag-pray. Pray lang ng pray. Kasi paglapit mo sa kanila, nananalangin ka, kikilos ang Diyos. Kaya pagyaya mo sa kanila, sasama na dito yan. Yan ay, pag naisama mo rito, katulad ka na ni Andres. Si Andres ay kapatid ni Simon Pedro. Si Andres po ang naunang nakakilala kay Jesus.
Kaya ang ginawa ni Andres, dinala niya si Simon Pedro kay Jesus at naging apostol din si Jesus. Ay, si Pedro, naging apostol din. At si Andres ay apostol din. No, mga apostol sila. Okay, so, ipinakikita lamang po rito na talagang dapat tayong magsipag. Tingnan po ninyo, ano ba ang nakuha ni Apostol Pablo nung maging believer siya? Unang-una, may dinala sa kanyang may sakit, may karamdaman. Pinatungan niya, ipinag-pray niya sa pangalan ni Jesus. Gumaling ang ipinag-pray. Kaya nang makita ng tao, alam niyo naman, no? Halimbawa dito, nabalitaan, may pinatungan ako ng kamay ko sa ulo na malala na, gumaling. Ang maraming dadalhin dito. Magpapanalangin din. No? Si Pablo ganun. Maraming dinala na mga karamdaman. Lahat gumaling. So at hindi lang yan. Mayroon pong ahas na napakakamandang. Nakamamatay. Ang sabi ng mga tao, kapag nakagat ka, natuklaw ka ng ulupong na yan, mamamatay ka. Si Pablo po, hinagat ng ulupong. Inuklaw ng ulupong. Kaya sabi nung nakakita, siguro yan yung taong yan, maraming kasalanan niya. Alam niyo na ugali ng tao. Kasi yan, no? Mamaya, patay na yan. Yun ang sabi kagad ng tao. Inurasan nila. Yun pala, mga 3 oras lang, patay na. Abi, kinabukasan, buhay pa si Pablo. No? So, ang sabi, nabagong bigla, ay, yung tao yan, Diyos yan. Over-extreme naman. Diyos yan kasi, kung hindi yan Diyos, mamamatay yan. Hindi naman Diyos. Binawi naman ni Pablo, hindi ako Diyos, tao rin akong katulad ninyo. At tandaan po natin, tayong mga mananampalataya. Babasahin ko muli sa inyo, lagi ko itong itinuturo. Mababasa po natin sa Acts chapter 1, verse 8. Ano po ang sinasabi doon? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbabasa yun ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, tayo daw po ay may kapangyarihan. Kung si Pablo ay nakapagpagaling ng may karamdaman, kayo at ako, pareho yan. Maniwala lang tayo. Halimbawa, nasa bundok kayo, malayo ang hospital, walang doktor, nandoon ka, member ka sa Jesus ang daan. Pray mo. Pagagaling niya kasi may kapangyarihan kayo. Katulad sa akin, natandaan nyo, pag pinatungan ko kayo sa ulo at gumaling kayo, hindi ako ang nagpagaling. Instrumento lang ako ni Lord. Si Lord pa rin ang nagpagaling. Katulad ni Pedro. Nakwento ko ba? Hindi pa. Si Pedro po, mababasa sa Acts chapter 3. Pumunta siya ng simbahan, sa madaling salita. Mayroong pulubi na nakaupo doon na hindi nakakalakad, lumpo, namamalimos. So, humingi kay Pedro. Ang sabi ni Pedro, kasi alam niya mga apostol, parang pastor, walang pera yan. Ang sabi ni Pedro, wala akong pera na ibibigay sa iyo. Ang ibibigay ko sa iyo, si Jesus. Kaya, simula ngayon, yung tungkod mo, bitbitin mo, umuwi ka. Huwag mong gamitin, maglakad ka. Nakalakad. Maraming nagulat kasi yung pilay na yun, simula nang ipanganak siya, hanggang oras na yun, doon lang siya nakalakad. Pilay sa simula ng ipanganak. So, ipinakita ni Pedro na ang Diyos ang nagpalakad sa kanya. Mayroon pang isa, itong nakakagulat. Katulad ni Elijah. No? Si Pedro po, mababasa nyo rin sa Acts, chapter 3, chapter 4. Ang sabi, si Tabitha, na tinatawag na Dorcas, na
napakabuti sa Diyos, matulungin si Tabita, matulungin. Namatay. Namatay. So, tinawag nila si Pedro. Pagdating ni Pedro doon sa patay, lahat ng tao pinalabas niya ng bahay. Labas kayong lahat. Nanalangin si Pedro. Sabi ni Pedro, bumangon ka. Bumangon yung patay. Kita nyo? May kapangyarihan si Pedro. Galing sa Diyos. Kaya lang, ang sabi ni Pedro, ang Diyos ang bumuhay sa iyo. Si Jesus, hindi siya. Hindi katulad ng iba. No? Di ba? Mayroong, tanda niyo ba yung running priest? Sino nakakakilala doon? Running priest? Wala na yata ngayon. No? Hindi na siya tumatakbo matanda. Takbo ng takbo siya at inaangkin niya, siya na ang nagpapagaling. Maraming ganyan. Hindi po kaya ng tao. Diyos talaga ang nagpapagaling. Yung lalo na tayong mga believers. No? Kaya ang sinasabi sa John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay wala ng hatol. Subalit ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan na, condemn na. Kaya kawawa sila. Pero sasabihin nila, kasi ako may kakilala ako sa Davao. Dati kong amo yung tatay niya. Encias Kitchen o restaurant. First class restaurant. Yung tatay niya noon ang namamahala. Siya anak lang, bata lang yan. Takbo-takbo. Pero nung mamatay yung tatay niya, ang pumalit sa kanya yung bata. Mas bata sa akin kasi waiter na ako noon. Bata pa siya. At ang sabi niya, wala siyang Diyos. Grabe, natakot ako noon. Wala daw sa Diyos. Alam niya na, nagpakilala ako na pastor ako. Hindi ako makikipagtalo. Ganun ba? Ang yaman na. Ang yaman na. Mayaman na sila. Okay. Kaya lang, babasahin nga natin ang Santiago chapter 5 verse 5. Pinatataba lang yan sila. Dahil darating ang panahon, sila ay kakatayin. Kakatayin. Saan? Sa impyerno. Example, mayroon sa Mateo din, no? Nagpatanim yung Panginoon ng mabuting binhi. Ng mabuting binhi, pinanim. At ay kinagabihan, nagpatanim din yung diablo ng masamang binhi. So, nang tumubo, nakita nung Panginoon ng mabuting binhi, di ba mabuting binhi lang pinatanim ko sa inyo? Bakit nandyan mga masasamang binhi kasama, sabay-sabay silang tumataas? So, ang sabi ng mga nagtanim, Panginoon, bubunutin po namin. Bubunutin daw nila yung mga masasama na binhi. Ang sabi ng Panginoon, huwag. Madadamay ang mabuting binhi. Kasi, ang ugat ng mabuting binhi at masamang binhi sa ilalim, salasalapin. Pag binunot mo ang masama, kasama ang mabuti. Kaya ang sabi ng Panginoon, hayaan mo. Dahil pagdating ng anihan, no? Kukunin natin ang mabuting binhi, kukunin din natin ang masamang binhi, at ibibilad natin yung masamang binhi pag natuyo, susunugin. Yun na yung example na kapag hindi ka mananampalataya, susunugin ka sa dagat-dagatang apoy. No? Mababasa nga natin yan sa Revelation chapter 21 verse 8. Ang mga hindi sumasampalataya, mga duwag yan. Kita nyo ha? Tayo pala hindi tayo duwag. Matatapang tayo dahil sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya yung hindi sumasampalataya, yung mga unbelievers na yan, mga duwag yan. Mga mamamatay tao yan. Mga sinungaling yan. Mahilig yan sa pagkampi-kampi at pagkabahabahagi. No? Ganun ang gawain ng hindi mananampalataya. At sa huli, ano ang sabi niya? Sa basahin niya, 1 John
Revelation 21:8, sa huli ang sinasabi, papatayin sila ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, na hindi naman sila mamamatay. So, lahat ng unbelievers sa impyerno po ang tungo. Kaya nga ako naririto, kaya kayo naririyan, dahil lahat tayo believers. Mapalad tayo. Kaya huwag kayong susuko. Iyan ang aking paalaala. Kahit baha dyan, pero huwag naman yung hanggang dito. Kasi noong October 31, 2022, tinawagan ko sila, huwag kayong pumunta kasi ang tubig, ilog na talaga hanggang dito. Ang sakwa naman, basa-basa dito. Nandiyan kayo nakaupo. Pag hanggang dito, huwag na kayong tumuloy. Pero kung ganyan lang naman hanggang bukong buko, hanga ako sa inyo. Talagang we are a believers. Okay. So, napakahalaga po ang maging mananampalataya. So, ngayon, kapag ikaw ay mananampalataya na, ano ang dapat makita sa atin? Bunga ng Espiritu. Nung aga pa, 5:35 lang. Bunga ng Espiritu. Ang mga believers o nananampalataya sa Diyos, mayroon na po una, pag-ibig, pangalawa, kagalakan, pangatlo, kapayapaan, kabutihan, katapatan, kalinahunan, at pang-siyam ay pagpipigil sa sarili. Inuulit ko lamang po, kapag ito ay nakikita na sa atin, nakita nyo sa akin, hindi ako may gawa. At nakita sa inyo, hindi rin kayong may gawa. Kaya nga, fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu. No? Ang Holy Spirit ang gumagawa sa atin. Kasi pag inangkin ko yan, mapait na ako, matulungin ako, may lalapit sa akin, bigay ako ng bigay, tapos ang papuri sa akin, hindi tama. Sa Diyos ang papuri. Natatandaan po natin, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Mapagmahal na po tayo. Yan ang napakahalaga. At pag nag-manifest, huwag niyong kakalimutan, nakikita na sa buhay natin, hindi na tayo ang siyang may gawa. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Lalong-lalo na yung sinasabi ko, tayo ay nagbago na. Tulad ko noon, di ba? Babaero, lasinggero, butangero, lahat ng ero nasa akin. Binago ako. Hindi ako ang nagbago. Kasi kung ako ang nagbago, ang papuri sa akin, maling-mali. Mapapagod ako. Pero kung ang kaisipan ko, ang Diyos ang bumago sa akin, hindi ako mapapagod. Lalong-lalo na yung pag-ibig. Kaya nga, number 1 eh. Bakit pa nilagay ang number 1 pag-ibig? Ha? Yung love. Bakit ba? Hindi na kayo uutusan kung kayo ay nagmamahal sa Diyos. Alam nyo na ang gagawin nyo at hindi kayo mapapagod. Hindi tayo mapapagod. Katulad ko, diba? Kanina nag-sermon ako sa umaga. Ngayong hapon, nandito ako nag-sermon. Hindi pwedeng hindi mag-aral. Sa Martes, pupunta ako sa broadcasting. Magsisermon na naman ako. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Webes, gano'n na naman. Webes, salita ng Diyos na naman. Aral ka na naman. Pag Friday, Bible study, hindi pwedeng hindi ako mag-aral. So, aral lang ng aral. Pero, bakit hindi ako napapagod? Ano ang sekreto? Mahal ko ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka mapapagod. At maging sa pagkakaloob. No, di ba? Tayo ay nagkakaloob. Yung biyayang natatanggap natin, dapat may bahagi ang Diyos. Hindi ko na kayo uutusan. Hindi na. Kasi mahal Diyos si Lord eh. Nakukuha niyo ba? Kasi itong ikapo, utos po yan. Kaya hindi kayo nagtataka.
Hindi ako nagtuturo ng 10% of your gross income na ibigay nyo. Hindi. Utos yan eh. Alam nyo ba, pag utos, maraming magagalit sa akin. Si pastor naman, pinipilit ako, walang bukang bibig, magbigay na kami ng ikapo. Hindi kayo masisiyahan. Pero kapag naturuan kayo ng pag-ibig, kaya number 1 ang pag-ibig, pagmamahal, hindi ka magsasawa. Mayroon ka ng kusa. Kaya dito, anong hinihingi ko? Bukal sa iyong kalooban ang ibigay nyo. Yung mahal mo si Lord. So, hindi ako mapapagod. Di ba? Hindi ako kapatid, pupunta ka, dapat nag-iikapo ka. Kapatid, mag-ikapo ka para pagpalain ka. Siksik, lig-lig. No? Maraming nagsasabing ganyan na pastor. Pero ako, tuturo ko sa inyo, mahalin nyo si Lord. Pag mahal nyo si Lord, alam nyo na kung ano ang inyong gagawin. Tulad nito, may baha, nandito kayo. Bakit kayo narito? Mahal nyo si Lord. Maikakaila ba yan? Hindi ko yan maikakaila. Ako mismo ang magpapatunay, magpapatutuo na kayong lahat nagmamahal sa Diyos. Kahit ano ang mangyari. Dahil gusto nyo talaga siyang sambahin. Gusto nyo siyang pasalamatan. At siyempre, mayroon din tayo hinihingi. Hingiin natin kay Lord yung ating mga kailangan, yung ating mga needs. Okay, so hindi ko na po pagkakahabain kasi nandyan yung anak ni Ate Adili na ihahandog po natin sa Panginoon. Pero after the service na, after the service, tatapusin muna natin. At tatawagan ko na po yung aawit ba? Hindi pa. Ba? Alam ni Ate Alini. Sino ba yung Ate Alini? Kami Ate Andre ko, tsaka si Ayin. Sa Ashley, magaling kumanta. Isang galing yung Ayin. Isang galing ni Ayin sa Ashley. Maraming salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Tunay na kahabagan natin yung mga unbeliever. No? Kaya tayo ay ang tawag sa ating mga ambassador of Christ. Ngayong hapon sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko at pinapakiusapan si Ashley na magbigay ng kanyang tanging awit. Sa kulang biyaya. Ito po si Ashley. Habang umaawit po si kapatid na Ashley, atin pong ilikumin ang mga handog.
Lord. Maraming salamat sa naghandog ng awitin sa hapong ito. Nagulat ako, lumabas talaga ang boses ng orgulyo. No? Salamat din kapatid na Ashley sa pagbibigay mo ng time para ihandog ang iyong boses sa Panginoon. No? Tunay na ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Dito maraming mga awit, no? Pag umaga kasi, medyo may mga kaidarin ko ng mga kagrupo ko yun. Dito mga bagets, no? Kaya medyo, mga pasmado ng mga boses na pag umaga. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan ng awitin, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, no? Mas malawak pa daw kaysa sa kasalanan na ating nagagawa. So, ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin kaya sukutin. Kaya purihin ang Panginoon sa ating pong, nasa bahagi na po tayo ng pananalangin para sa bawat isa. Tayong lahat po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Tunay, Panginoon, na kami ay nagagalak dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Hindi namin kayang arugin, Panginoon, kung gaano ka lalim, kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa amin na bagamat kami ay hindi kaibig-ibig, ay inibig mo kaming tunay. O Diyos, sa hapong ito, binigyan mo kami ng masaling, Panginoon, para sa mga believers. Salamat, O Diyos, sa paalaala na kami ay mga ambassadors mo, Panginoon, sa iyong ubasan. Gamitin mo po ang bawat isa maigili, Panginoon, upang maipahayag ang kadakilaan mo, ang iyong pagliligtas, at ang pangangailangan namin sa iyo. O Diyos, pinapahayag namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. All things are possible because of you, O Lord, and we cannot do anything. We are nothing without you. Thank you, Lord Jesus, sa aralin naming napakinggan sa hapon ito. Tunay na naging biyaya ito sa aming buhay. Maitanim ito sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Sa hapon ito, Panginoon, aking pong tinataas sa iyo ang aking mga kapatid. Salamat sa buhay ng mag-asawang Mel at Alex. Tunay, Panginoon, ay pinapakita nila ang kahalagahan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sila ang nag-akay sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamangkin. Salamat, O Diyos, sa kanilang kasipagan, Panginoon, na madala silang lahat sa iyong paanan, Panginoon. Salamat din sa mga bata na dinala mo rin, Panginoon. Ito ay umpisa ng kanilang pagkatuto, Panginoon, kung paano sila sasamba sa iyo, kung paano kanila pahahalagan sa ganitong murang edad nila. Pinagpapasalamat ko rin ang mga young people, na nandito ngayon, Panginoon, at ang mga nagbalikbayan ng mga kapatiran, no? Si Cyrus, si Jimwell, si Missy, si Angel Faith na aking paborito. Alam niyo na kung bakit. Si Malu, si Ann, Panginoon, at saka si Aleli, O Diyos. Sila na may mga anak. Pagpalain mo po sila at sila po ay iyong turuan, Panginoon, upang sila ay maging kapuri-puri at kalugod-lugod sa iyong paanan. Bilang mga magulang, nawa o Diyos, turuan mo sila kung paano nila palalakihin ang kanilang mga anak. Ganoon din po, salamat sa buhay ni Jennifer, dala-dala niya ang kanyang anak, ang kanyang mga kapitbahay. Salamat sa buhay nila, Panginoon, na pinapahalagahan ka nila, O Diyos, sa ganitong mga gawain. Sabi mo nga, huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. So Lord, i-bless ko rin po ang buhay ni Ashley, O Lord. Salamat dahil isang kaparaanan na mahal ka niya, O Diyos, dahil naghandog siya ng kanyang tinig, Panginoon, upang ikaw ay purihin niya. Nawa, Panginoon, sa kanyang mga biyahe, sa aeroplano, patuloy mo po siyang gabayan at ingatan, at patuloy mo po ipagkaloob sa kanya ang iyong pag-ibig. Nawa, Panginoon Diyos, basbasan mo po ang bawat isa na nandito at sa aming pong pagwawakas,
tinatawagan ko po si Pastor para sa pagpapala. Inaanyaya akong tumayo ang kapulungan. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At hinihingi ko nga po ang iyong basbas sa hapong ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Sigurado yan. Anong ihandog na anak ni Ate? Sam! Hindi pa